So hey, what's up mga kahiro? Good morning. Today is 6. So it's Sunday. Sunday's best today mga kabi. Dito tayo sa bahay. Today ang vlog na gagawin natin is tignan natin yung nabili natin na necklace. Ganito, Telesin necklace. Then titignan natin yung mga views and kung ano yung mga tamang pagkabit dito sa GoPro natin. The best way na pinakamagandang angle na magagawa natin para sa ating GoPro while we're using this necklace. Kasi tuwa lang ako kasi nakita ko to sa Shopee actually. And then ang cost nito is I think is nasa around 500 something, 521 if I'm not mistaken. Yung cost nitong necklace. So samahan niyo ako, try natin dyan sa labas kung ano yung magiging magandang output ng video niya in any angle na pinaka best angle na para pag ikinabit natin siya dito huwag naglalakad tayo. Especially useful to pag nasa abroad ka na, pag gusto kong mag vlog sa labas, gusto kong tignan, hindi na ako magdadala ng tawag dito ng yung stick. So ito na lang gagamitin ko. Alright, so yan mga kabi, mga kahiro, nalagyan na natin siya ng pakabila. Subukan natin. So ito yung original setup ng GoPro na to, ng face na to, nakakuha natin. So tignan natin sa labas. So testing mic na tayo mga kabi. Dito na tayo sa harap ng bahay. Tignan lang natin kung ano yung magiging angle niya and kung ano yung kalalabasan niya while yung ganitong view. So wala pa tayong gamit na mic. Ang gamit lang natin is yung mic ng camera. So testingin natin dun sa labas. So, labas tayo dito. Tignan natin dito kung ano yung view niya. Ito yung necklace na nakuha natin sa Telesin. Ito yung view na to mga kabiyan. Lakad lang tayo dito mga kahiro. Gamit nating resolution is 5.3K 30 fps. Kasi isa yan sa pinakamagandang cinematic na nakita ko using this GoPro. Lang napansin ko pag ini-edit ko siya sa CapCut, kino-compress ni CapCut. So hindi ko alam kung ano yung kalalabasan niya, kung ano yung nagiging outcome kay CapCut, kung 4K ba yun or 1080 HD lang din. Yan natin kung ano yung view niya dito. So this time ang gamit naman natin is yung portrait mode. Naka portrait tayo. Tignan natin, tingin ko kung tabingi or hindi tabingi. So na-test na natin yung horizontal na Instagram na full view. So ito, testing pa rin tayo ng original na settings ni Telesin yung sa necklace. And same, gamit pa rin natin 5.3K 30 fps. Ito lagi kong ginagamit kahit yung sa normal vlogging ko. Kasi tingin din na ini-edit ko rin siya kay GoPro na. Tapos pag nag-edit ako kay GoPro, ang hirap lang mag-edit kay GoPro. Marami kang hindi mailagay kasi nag-automatic edit siya. So ayun lang isang cons ko dun kay GoPro, quick up. Pero okay siya kung halimbawang quick upload, marami siyang pwedeng ibigay sa'yo. Then again, wala pa rin tayong mic. Ang gamit lang natin is yung mic ni GoPro. Ayan, yung view dito. Ganyan yung kalalabasan sa necklace. Then ang pagkakalagay ko nga para sa necklace is above chest. Hindi ko siya binaba below chest, above chest siya, para hindi siya gumagalaw, wala siya ganang movement, para ka lang normal na nag-video, normal na nagba-vlogging. Lang hindi mo kita yung taas. So kung gusto mo ikita yung taas, kailangan mo iangat si cam. Yan, para makita mo yung taas. Kasi naka-yuko siya. Ganito yung itsura niya mga kabi, na nakaganon. Hindi, nakaganyan lang siya. Nakaganyan na siya. Doon na siya nakapokus talaga sa daan. Alright, ganyan yung itsura niya. So hindi siya totaling nakataas.
na nakaganon. Hindi. Nakaganyan lang siya. Nakaganyan lang siya. Doon na siya nakapokus talaga sa daan. So by testing yung ganito, tingin ko hindi siya maganda sa ganitong klaseng pagkakakabit. Kasi originally hindi ganito yung style niya. Papakabila. Gamit nga pala natin yung cellphone ko. Ito yung cellphone ko. Then is yung papatong ng ganito. Yung naka-straight lang siyang ganyan. Then try natin sa labas. So itong setup na to, malapit siya masyado sa bibig ko. And medyo magalaw siya, movie. Ayan, kung titignan ninyo, papakita ko sa inyo sa camera. Hindi siya yung sa camera natin sa cellphone. Hindi siya ganun ka stable. So pag gumalaw ako ng mabilis, ayan, pag gumalaw ako ng mabilis, umuuga siya. Pero ang view niya is mataas compare dun sa kaganina. Hindi siya yung mababa, kasi yung kanina mababa eh. So ito mataas siya. So ayan, yung Telesin na necklace, ayan, then sa loob yung magnet. So ayan yung view, tinitignan natin ngayon. Actually hindi rin siya magalaw eh. Pero tingin ko to best to pag naka-horizontal siya. Yung nakapang Instagram, ayan gumagalaw na siya pagka movement ka, kasi nga nasa taas siya. Hindi siya ganun ka-stable. So kung normal lakad lang gagawin mo, ganyan lang ang video. Pero tingin ko mas okay to. Lang, kailangan talaga dahan-dahan lang ang lakad, hindi ka nagmamadali. Okay, so test natin ngayon ng full view, yung pang Instagram, pang reels na ganyan. So yan, nag-testing na tayo. Pag ganito naman ang view niyan mga kabi, pa-horizontal naman, pero medyo nakatabingi ako. Medyo nakatabingi siya. Ayan, para makaganyan siya. Ganyan yung nasa harapan niya. Binibidyo mo siya. Kasi nga, nasa gilid eh. So, ayun yung outcome nung naka-horizontal. Ganyan. So, yun, sa mga kahiro, mga kabi, na-test na natin tong ating necklace. And overall, okay naman. Unang-una, sobrang ganda ng product. Sobrang ganda ng quality niya. Kasi yung magnetic niya, sobrang solid eh, no? Nakakapit na siya ganyan, hindi mo na matatanggal yan kahit anong gawin mo. Nga lang, ito lang yung pinaka-cons ko, gumaganon siya talaga. So paano ba siya magiging hindi gaganon? Siguro gusto mo dalawang ikot mo na lang siyang iganon mo siya, or mag-isip ka ng isang way na para yung hindi siya gagalaw, kasi talagang gagalaw siya eh. Or isabit mo ng mas mataas pa, then ganyan. Kasi pinasok ko dun sa yun. Pero hindi pa natin natatry ito. Then syempre lalabas yung pinaka niya. Ayan, gumaganyan siya. Pero overall okay naman. Kung hindi ka naman gagalaw ng masyado, and hindi ka naman masyadong malikot mag-vlog, pero hindi siya suggested for action, or yung gagawin mo siya pagbabike, pagbumotor. Sa pagbumotor siguro pwede. Kasi basically nasa loob naman to eh. Ito, nasa loob to, nakaganyan siya. So yun ang purpose talaga niyan, itatago mo siya. Kaya lang, kailangan maigitna mo siya talaga. Kasi pag hindi mo siya nagitna ng maayos, hindi mo makukuha ng, yan, dapat ganyan. Yan, at least nakagitna na siya, ganyan. Ganyan ang kalalabasan niyan. So hanggang dito na lang ang vlog natin. Short vlog lang to sa review natin dito sa Telesin na magnetic necklace. Kuha natin to sa Shopee, 521 pesos. And fast delivery rin, ang bilis ng dating. Okay yung product, maganda, quality. Tingin ko quality to kasi sobrang ganda ng magnetic niya. So yun lang mga kabi. That's it. Thanks for watching. Again, follow my YouTube channel, BRTV, and Facebook. Peace.